Purihin po ang ating Diyos sa oras na ito, mga kaibigan ko. Salamat sa ating Panginoon dahil tayo po ay narito na naman para basahan ko po kayo ng kanyang salita. Sa pagpapatuloy po ng ating Bible reading, pang day 85 na po natin ngayong araw. Purihin si Yahweh sa kanyang kabutihan sa buhay nating lahat. At kumusta po sa inyong lahat, mga kaibigan ko? Ngayon po ay inaanyayahan ko na naman po kayo na makinig o sumabay sa pagbabasa ng salita ng Diyos. Samahan po tayo ng ating Panginoon at ng banal na Espiritu Santo upang tayo po ay makaunawa ng salita ng Diyos na ating binabasa, lalo na yung kwento, ang napakagandang kwento ng mga Israelita na kung saan ang Diyos ang kanilang kasama habang naglalakbay patungo sa mga lupang pangako ng ating Diyos sa kanila. Kaya sisimulan ko na po, mga kaibigan, dito po sa Hukom chapter 9. Ang title po nito, si Abimelech. Pagkalipas ng mga araw, si Abimelech ay nagpunta sa Sikem sa mga kamag-anak ng kanyang ina. Sinabi niya sa mga ito, "Itanong ninyo sa lahat ng taga Sikem kung alin ang gusto nila. Pamahalaan sila ng 70 anak ni Jerobaal o ng iisang tao. At huwag ninyong kalilimutang ako'y dugo ng inyong dugo at laman ng inyong laman." Ang mga taga Sikem ay kinausap nga ng mga kamag-anak ng ina ni Abimelech. Pinagkaisa naman ng mga itong siya na ang mamahala sa kanila. Magkakamag-anak din lang sila. Binigyan nila si Abimelech ng 70 putol na pilak mula sa kabangyaman ng templo ni Baal-Berit. Ibinigay naman niya ito sa ilang tao roon na walang magawa at sila'y kanyang isinama. Nagpunta siya sa Ofra sa bahay ng kanyang ama at pinatay sa iisang bato ang 70 kapatid niya kay Jerobaal. Lahat ay napatay niya liban kay Joatam na siyang pinakabata pagkat nakapagtago ito. Ang mga taga Sikem at Bitmilo ay sama-samang nagpunta sa may sagradong puno ng ensina sa Sikem at itinalagang hari si Abimelech. Nang mabalitaan ito ni Joatam, tumayo siya sa itaas ng bundok ng Gerisim at humiyaw, "Mga taga Sikem, makinig kayo sa akin at makikinig sa inyo ang Diyos." Noong unang panahon, nag-usap-usap ang mga punong kahoy upang pumili ng hari. Sinabi nila sa olibo, "Ikaw ang maghari sa amin." Sumagot ang olibo, "Kakailanganin kong itapon ang aking langis na gamit sa pagpaparangal sa mga Diyos at sa mga tao kung ako ang mamamahala sa inyo." Sinabi nila sa igos, "Ikaw na ang maghari sa amin." Ngunit sumagot ang igos, "Kakailanganin kong iwan ang masasarap kong bunga kung pamamahalaan ko kayo." Kaya sinabi nila sa ubas, "Ikaw na ang maghari sa amin." Sumagot ang ubas, "Sa akin nanggagaling ang alak na pampasaya sa mga Diyos at sa mga tao. Kakailanganin kong iwan yaon kung ako ang maghahari sa inyo." Kaya sinabi nila sa dawag, "Ikaw na ang maghari sa amin." Ang sagot ng dawag, "Kung talagang ibig ninyo akong maging hari, sumilong kayo sa akin. Kung ayaw ninyong sumilong, magpapalabas ako ng apoy upang sunugin ang mga sidro ng Libano." Ngayon, patuloy ni Joatam, "Matuwid ba ang pagtatalaga ninyo kay Abimelech bilang hari? Matuwid ba ang ginawa ninyo kay Jerobaal at sa kanyang sambahayan? Alalahanin ninyong ako'y ipinaglaban ng aking ama. Sinuong niya ang panganib para iligtas kayo sa mga Madyanita. Ngunit ngayon, pinagtaksilan ninyo ang kanyang sambahayan
Pinatay ninyo ang 70 niyang anak sa iisang bato at si Abimelech na anak niya sa labas ang itinalaga ninyong hari, pagkat kamag-anak ninyo. Kung iyan ang inaakala ninyong dapat iganti sa kabutihan sa inyo ni Jerubbaal at sa kanyang sambahayan, ipagpatuloy ninyo, magpakaligaya kayo pati si Abimelech. Ngunit kung hindi sanay kagalit kayo, pagkasabi nito'y patakbong lumayo si Jotam at nagtago sa Beer dahil sa takot sa kapatid niyang si Abimelech. Mula noon, ang Israel ay pinamahalaan ni Abimelech, ngunit pagkalipas ng 3 taon, siya at ang mga taga-Sikem ay pinagkagalit ng Diyos na sira ang maganda nilang palagayan. Nangyari ito upang pagbayarin si Abimelech at ang nagsulsol sa kanya na patayin ang 70 anak ni Jerubbaal. Ang mga taga-Sikem ay nagtalaga ng mga tauhan upang tambangan sa bundok si Abimelech. Hinaharang nila ang lahat na magdaan doon. Ito'y nabalitaan ni Abimelech. Noon, si Gaal na anak ni Ebed ay nagpunta sa Sikem kasama ang kanyang mga kapatid. Nagtiwala naman sa kanila ang mga taga roon. Namita sila ng ubas at kinatas. Ginawa nila itong alak at sila'y nagpista. Sa kainitan ng pista, pumasok sila sa templo ng kanilang Diyos-Diyosan. Kumain sila roon at nag-inuman habang patuloy na nililibak si Abimelech. Sinabi ni Gaal, "Bakit ba tayo pasasakop kay Abimelech? Sino siya? Kung ihahambing sa mga taga-Sikem, hindi ba anak lamang siya ni Jerubbaal? At pati si Sibol ay sunod-sunuran sa kanya. Bakit nga tayo pasasakop sa kanya? Ibangon ninyo ang karangalan ng nuno ninyong si Hamor. Kung papayag kayo, ako ang mamumuno sa inyo. Tiyak na malulupig natin siya. Sasabihin ko sa kanyang ilabasan niya ang buo niyang hukbo at maglaban kami." Nabalitaan ni Sibol na taga pamahala ng lungsod ang ipinasasabi ni Gaal at siya nagalit. Nagsugo siya kay Abimelech sa Aruma at ipinasabi, si Gaal at ang kanyang mga kamag-anak ay narito sa Sikem. Pinag-aalsa nila ang mga taga-Sikem laban sa inyo, kaya mamayang gabi isama mo ang iyong mga tauhan. Magtago muna kayo sa labas ng lungsod. Bukas, pagsikat ng araw, bigla kayong sumalakay. Pag lumaban si Gaal, gawin mo na sa kanya ang gusto mo. Kaya lumakad si Abimelech at ang kanyang mga tauhan. Sila'y nag-4 na pangkat at nagtago muna sa labas ng Sikem. Kinaumagahan, tumayo si Gaal sa may pagpasok ng lungsod. Si Abimelech naman ay lumitaw sa kanilang kinatataguan. Nang makita sila ni Gaal, sinabi nito kay Sibol, "May mga taong nanggaling sa kabundukan." Sumagot si Sibol, Anino lamang ng bundok ang nakikita mo? Tingin mo lang ay tao." Sinabi uli ni Gaal, "May mga tao nanggaling sa may paso. May isang pangkat pang nagbubuhat sa may sagradong puno ng insena." Sinabi sa kanya ni Sibol, "Makita ko ngayon ang yabang mo. Di ba tinatanong mo kung sino si Abimelech? Para sumakop sa atin, sila na iyon. Bakit di mo sila labanan?" Tinipon nga ni Gaal ang mga taga-Sikem at hinarap sina Abimelech. Ngunit nagapi siya, kaya napilitang tumakas. Tinugis siya ni Abimelech at marami ang nabuwal na sugatan hanggang sa may pagpasok ng lungsod. Nagbalik na sa Aruma si Abimelech. Si Gaal naman at ang natitira pa niyang kamag-anak ay pinalayas ni Sibol sa Sikem at pinagsabiang wag nang magbalik. Kinabukasan, ang mga taga-Sikem ay lumabas ng bukid at ito'y nalaman ni Abimelech. Pinagtatlong pangkat niya ang kanyang mga tauhan at sila'y nag-abang. Nang makita nila ang mga taga-Sikem, pinatay nila ang mga ito. Ang pangkat ni Abimelech ay nagmamalaking nagpunta sa pagpasok ng lungsod upang magbantay, samantalang pinapatay ng 2 pangkat ang mga tao sa kabukiran. Si Abimelech ay maghapong nakipaglaban sa mga taga-Sikem bago nila naubos ang mga taga roon at nasakop ang lungsod. Pagkatapos, iginuho nila ang buong lungsod at sinabugan ng makapal na asin ang lupa. Nang mabalitaan ito ng mga nakatira sa kastilyo sa Sikem, nagtago sila sa templo ni Baal-Berit. Nalaman ito ni Abimelech, kaya isinama niya sa bundok Salmon ang kanyang mga tauhan. Pagdating doon, pumutol siya ng mga sanga ng kahoy at pinasan. Lahat ng tauhan niya pinakuha rin niya ng mga sanga ng kahoy. Nagkanya-kanya sila ng pasan
at sumunod kay Abimelech. Ang mga ito'y itinambak nila sa ibaba ng tore at sinigan. Namatay na lahat na ang nasa loob nitong may 1,000 katao pati mga babae. Pagkatapos, sina Abimelech ay nagtuloy sa Tibis at sinakop iyon. May matibay na muog doon na pinagtataguan ng mga taga-Tibis na makapasok na ang lahat. Sinarahan nila ang daan at sila'y umakyat hanggang sa bubungan. Sinundan sila ni Abimelech at sisigan na sana ang muog, ngunit siya'y binagsaka ng malaking bato ng isang babaeng naroon at nabasag ang kanyang bungo. Kaya't dali-dali niyang tinawag ang kanyang bata at sinabi, "Patayin mo ako ng iyong tabak para hindi nila sabihing babae lamang ang nakapatay sa akin." Kaya siya'y sinaksak ng kanyang bataan at namatay. Nang malaman lang patay na si Abimelech, nag-uwian na ang mga kawal Israelita. Sa ganitong paraan, si Abimelech ay siningil ng Diyos dahil sa pagpatay sa 70 niyang kapatid. Pinagdusa rin ng Diyos ang mga taga-Sikim tulad ng sumpa sa kanila ni Joatam. Purihin po ang Panginoon sa pagkabasa po natin ng kwento po ni Abimelech, kung saan humantong ang buhay ni Abimelech. Mga kaibigan, alam nyo ang isang tao na sakim sa pamumuno o paghahari sa isang bansa o sa isang bayan, ay talagang gagawin niya lahat ng kanyang nais na gawin para walang humadlang sa kanya bilang pinuno. Si Abimelech ay anak lamang sa labas, pero pinatay niya 70 na kanyang kapamilya ang kanyang pinatay ng dahil lang sa kapangyarihan o sa isang pwesto bilang isang hari o leader. Kaya gano'n na lang ang ginawa ng Panginoon sa kanya, na talagang sa bandang huli ay naranasan din niya ang galit ng Diyos at binawi din ang buhay ni Abimelech. At doon lang nag-uwian ang mga Israelita. Alam niyo po kung minsan ang isang bansa, meron po tayong napapanood na bansa, yung nating dito po sa Asia, na lahat ng mga tao ay nagsusumigaw sa gitna ng kalsada para lang umalis ang kanilang leader. Kahit man sa ating bansa ay may nangyayari din. Ngunit ang nakakatakot po dyan, kapag ang Diyos na ang kumilos, alam ng Diyos kung sino ang mga leader ng bansa na mga masakim, mga gahaman, pumapatay ng dahil sa kapangyarihan o dahil sa salapi. Ang nakakalungkot dito, kapag ang Diyos na ang kumilos at gumalaw, at yung mga leader ng mga masakim, mga makasarili, mga masama ang ginagawa, kapag ang Diyos na ang kumilos at kinitil ng Diyos ang kanilang buhay, wala na silang magagawa. Siguro sa isang bansa, kapag may leader na hindi maganda at ito ay inalis o naparusahan na ng Diyos, kunyari sa Pilipinas, siguro magkakaroon na ng kapayapaan ng bansang Pilipinas, gaya ng mga Israelita. Nung nalaman nilang si Abimelech ay patay na, nag-uwian na sila. Grabe, lugar yun ng mga Israelita Pero pinamugaran ng mga tao na masasakim, masasama ang mga ugali at ang mga ginagawa. Pumapatay dahil sa kasakiman. Kaya mga kaibigan, sa atin mga buhay, sa personal nating mga buhay, huwag po nating hayaan na magkaroon po ng kasakiman ang ating mga puso. Ako po ay naalala ko nung mga nagdaang mga buwan o taon, kapag pinag-uusapan na ang mga lupain, yung lupain kasi na yan hindi yan dapat pinag-aawayan kasi may iwan lang yan dito ulit sa lupa. Ang mga tao ay nawawala dito sa mundo, pero ang mga lupain na yan ay nandyan pa din. Kaya dapat pinapakinabangan na lang yan at dapat magkaisa na lang.
Wala nang magsasabi na mas malaki ang akin ito. Para po sa akin, hindi po, nagpapasalamat lang po ako sa Panginoon dahil meron din kaming lupa kahit papaano, pero hindi po yun ang aking buhay eh. Hindi po yun ang aking pag-asa ang lupa. Dahil ang Diyos po ang ating pag-asa. Huwag po nating hayaan na magawa din natin ang kagaya ni Abimelech na pumapatay. Pinatay niya ang kanyang mga kapatid. Kaya salamat sa Diyos sa salitang ito na ating binasa o sa kwento ni Abimelech at sa kwento ng mga Israelita. Alam niyo po kung minsan nakakapasok ang gawa ng dyablo kapag nagkakasala ang tao eh. Doon po sa ginawa ni ni Gideon, yan, doon nagsimula eh. Kung si Gideon sana ay hindi gumawa ng mali, hindi siya gumawa ng mga Diyos-Diyosan para sambahin ng Israel, hindi sana sila pinabayaan ng Diyos. Kaya alam niya po, yung kasalanan ng ating mga ninuno, dumadalo yan sa mga kaapu-apuhan hanggat hindi napuputol yung sumpa o yung ginawang mali ng ating mga ninuno. Salamat na nga lang talaga mga kaibigan dahil meron tayong Panginoong Hesukristo na siyang tumubos sa atin mula sa kasalanan. At salamat sa Diyos kasi may Biblia. At andito po lahat ang tagubili ng Panginoon at ang pagtuturo na kapag tayo po ay nagkasala, ay pwede po tayong lumapit sa Diyos, manikluhod, magsisi ng kasalanan. At ang Diyos naman ay handang magpatawad. Ano po? Nung panahon, talagang sa panahon ni Abimelech, pag ang Diyos na talaga ang gustong patayin ng mga Sawail, talagang pinapatay sila ng Panginoon eh. Walang repent. Pero ngayon po sa ating panahon, napakapalad natin kasi may repentance po na itinuro ang Diyos at salamat sa Diyos na sa bawat pag-repent natin, ang Diyos naman ang nagpapatawad sa lahat ng ating mga kasalanan. Mga kaibigan, hanggang dito na naman po natin tatapusin itong ating binasa, ang Hukom chapter 9. At bukas po ay nasa chapter 10 na po tayo. Maraming salamat sa Diyos sa araw na ito. Bagamat makulimlim, umuulan, malamig. Salamat sa buhay nating lahat dahil nandito pa tayo. Purihin po ang ating Diyos sa ating mga buhay. Pagpalain po tayong lahat. Ganon din ang ating mga pamilya. Patuloy po tayong samahan ng ating Diyos. Amen.